Hush! Sa isang mesa na halos kalahating metro ang lapad, sa pagitan nina Bailey Jingwei at Xiangguan Fion, nakahain ang pinakamahuhusay na alak at pagkain. Mas lalo pang gumanda ang tahimik na kapaligiran dahil sa payapang lawa na nasa kanilang harapan. Habang walang inaalalang umiinom at nag-uusap ang dalawa, isang jade slip ang mabilis na lumipad patungo sa kanila. Iniunat ni Bailey Jingwei ang kanyang kamay at sinalo ito. Napangiti si Xiangguan Fion. Ha ha ha. Dumating na agad? Napatawa si Bailey Jingwei. Kailangan kong aminin, Sword King. Talagang masipag ang pamangkin mo. Hindi siya nagsasayang ng oras. Iwinagayway lamang ni Xiangguan Fion ang kamay. Hindi iyon dahil masipag siya. Ang totoo, masyadong nagmamadali ang kapatid kong si Xiangguan Fixiong. O gaya ng sinabi mo noon, masyado siyang sakim. Kung hindi, bakit siya agad-agad gumawa ng plano? Nagkatinginan ang dalawa bago sabay na tumawa ng may panunuya. Tahimik na binasa ni Bailey Jingwei ang jade slip. Bahagya siyang tumango, ngunit maya-maya ay kumunot ang kanyang noo. May problema ba, Prime Minister? Tanong ni Xiangguan Fion. 3 araw matapos tayong umalis sa kasasalakayang Xiangguan clan. Hindi ba magandang balita yon? Nakahanda na ang bitad. Hihintayin na lang nating mahulog sila rito. Ano pa ang ikinababahala mo? Hindi pa rin nawala ang pag-aalinlangan ni Bailey Jingwei. Ayon sa plano, pamumunuan ni Xiangguan Fixiong ang pag-atake sa Jade Falls upang kunin ang Soaring Sword. Samantalang ang 3 venerable ay pupunta sa iyong silid upang patayin ka. Kung hindi nila magtagumpay, pipigilan ka nila habang tinatakas ng iba ang espada. Napasinghal si Xiangguan Fion. Pangarap lang nila yon. Kahit hatiin nila ang puwersa nila, wala silang magagawa. Maglalagay ako ng mga tunay na eksperto sa aking silid at ako mismo ang magbabantay doon. Ang natitirang tao ay pupunta sa Jade Falls sa ilalim ng iyong pamumuno kasama si Dan Qingshen. Makakapasok sila pero hindi sila makakalabas ng buhay habang naroon ang 2 Sword King. Tumango si Bailey Jingwei, ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Maganda ang plano pero may kakaiba sa mga detalye. Kinuha niya ang jade slip at iniabot kay Xiangguan Fion. Tingnan mo ang mapa na ipinadala ni Xiangguan Yulin. Bahagyang nagtaka si Xiangguan Fion. Ako mismo ang nagpalibot kay Gu Yifan sa Manor. Ano pa ang dapat kong makita sa sariling tahanan ko? Habang binabasa niya ang ulat, bigla siyang napahinto. Sandali nakasulat dito na nasa silangan ng Jade Falls. Pero nasa kanlurang bahagi iyon. At ang silid ko raw ay nasa hilaga. Samantalang nasa timog silangan iyon. Napakunot ang noo niya. Anong klaseng mapa ito? Mabigat ang tinig ni Bailey Jingwei. Ang mapang ito ay galing kay Xiangguan Yulin. Wala siyang dahilan upang lokohin tayo ng lantaran. Malamang ito rin ang mismong mapang natanggap niya mula kay Xiangguan Fixiong. Sa madaling salitaan, peking mapa ang nakuha ng Xiangguan clan. Ano? Tuluyang natigilan si Xiangguan Fion. Ibig mong sabihin, si Grandmaster Gu mismo ang nagbigay sa kanila ng maling mapa. Bakit niya gagawin yon? Tahimik na nag-isip si Bailey Jingwei. Kung isipin, umaasa si Gu Yifan sa Xiangguan clan. Bakit niya sisirain ang sarili niyang kakampi? Kung gusto naman niyang kumampi sa Sword Star Empire, bakit hindi niya tayo sinabihan at tuluyang ipinahamak ang Xiangguan clan? Hindi kumpleto ang pagtataksil niya. Sa huli, wala siyang mapapala sa magkabilang panig. Napabuntong hininga si Bailey Jingwei. Mabuti pa, ipatawag ang mga bantay na nakatalaga kay Grandmaster Gu habang nasa Manor siya. Agad po. Hindi nagtagal ay dumating ang 2 gwardya. Prime Minister. Sword King. Tanong ni Bailey Jingwei. Kayo ba ang nagbantay kay Grandmaster Gu? Opo. May napansin ba kayong kakaiba sa kanyang kilos? Nagkatinginan ang 2 bantay bago sumagot ang isa. Marami po. Paulit-ulit niyang itinatanong ang daan mula Jade Falls papunta sa silid ng Sword King at sa iba't ibang restricted area. Pinapasamahan pa niya kami para ipakita ang daan. Kumaway si Xiangguan Fion. Alam na namin yon. Ngunit agad siyang pinigilan ni Bailey Jingwei. Sandali sinasabi mong paulit-ulit niyang tinatanong ang parehong direksyon. Opo. Kumunot ang noo ni Bailey Jingwei. Pero kami mismo ang naglibot sa kanya sa buong Manor. Bakit kailangan pa niyang magtanong ng paulit-ulit?
Napaisip din si Xiang Guanfion. Muling nagsalita ang bantay. Prime Minister, sa totoo lang, medyo kakaiba po si Grandmaster Gyu. Palagi niyang sinasabing pupunta siya sa Jade Falls pero sa barracks siya napupunta. Lagi niyang sinasabing masyadong malaki ang manor kaya naliligaw siya. Tahimik na nagkatinginan sina Baili Jingwei at Xiang Guanfion. Maaari na kayong umalis. Pagkaalis ng mga bantay, biglang napatawa si Baili Jingwei. Naiintindihan mo na ba ngayon? Napabuntong hininga si Xiang Guanfion. May problema pala talaga siya sa direksyon. Napailing siya. Sino ba namang mag-aakalang ang isang 11 grade alchemist ay naliligaw sa kaliwat kanan? Ang mas nakakatawa pa, ginawa pa siyang espiya. Napahalakhak siya. Kaya pala magulo ang mapa. Hindi niya alam kung alin ang hilaga, timog, silangan o kanluran. Sigurado akong magsusuka ng dugo si Xiang Guanfixiong kapag nalaman niyang ang pinaghirapan nilang mapa ay gawa ng isang taong hindi marunong tumingin ng direksyon. Ngumiti si Baili Jingwei. Walang perpektong tao. Dahil napilit siyang maging espiya, natural lang na magkamali siya. Napailing si Xiang Guanfion. Pero sigurado ka bang iyon lang ang dahilan? Isang 11 grade alchemist na hindi marunong sa direksyon. Bahagyang natahimik si Baili Jingwei bago sumagot. Sa ngayon yun lang ang pinakalohikal na paliwanag. Tumango si Xiang Guanfion. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Walang magbabago sa plano. Ngumiti si Baili Jingwei. Ang kaibahan lang, susundin natin ang pekeng mapa. Kahit mali ang direksyon sa mapa, mahuhulog pa rin sa ating bitag ang Xiangguan clan. Tumango si Xiang Guanfion. Iniisip ko sanang ilipat ang Soaring Sword bilang pag-ingat, pero kung mali naman ang mapa, wala na ring saysay pa yon. Dumating ang ika-4 na gabi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Tahimik ang buong lungsod, at tanging ang mapusyaw na ilaw ng mga kandila mula sa mga kabahayan ang nagbibigay init sa madilim na paligid. Sa loob ng silid, nakahiga si Gu Santong habang pinagmamasdan si Zhuo Fan na maingat na pinapakinis ang kanyang demonyong espada sa ilalim ng ilaw ng lampara. May mapanlinlang na ngiti si Zhuo Fan habang nagsalita. Ayon sa kanya, nakasalalay ang kilos ng Flying Cloud Manor sa pag-atake ng Xiangguan clan, samantalang ang kilos naman ng Xiangguan clan ay sumusunod sa pekeng mapa na siya mismo ang gumawa. Sa puntong iyon, sigurado siyang pareho ng hawak ng dalawang panig ang iisang maling impormasyon. Dahil dito, kontrolado niya ang bawat galaw ng dalawang kampo, at mapipilitan silang maglaban sa mismong lugar na gusto niyang mangyari. Nagtanong si Gu Santong kung tutulungan ba nila ang Xiangguan clan matapos nilang maihanda ang siling aray sa Jade Falls. Umiling si Zhuo Fan. Wala siyang balak makialam. Ang tunay nilang misyon ay tapusin ang sariling gawain at umiwas sa anumang dagdag na problema. Ipinaliwanag niyang nasa Flying Cloud Manor na ngayon ang dalawang Sword King at si Baili Jingwei, kaya wala nang pag-asang manalo ang Xiangguan clan. Ginamit pa niya si Xiang Guanyulin upang magpadala ng maling impormasyon sa manor at hatiin ang puwersa ng kalaban. Kahit pansamantala lamang, mabibigyan ito ng kaunting pagkakataon ang Xiangguan clan. Ngunit kapag nabunyag na walang atake sa silid ni Xiang Guanfion, magsasama-sama muli ang mga puwersa ng manor at tuluyang mababagsak ang Xiangguan clan. Ngunit para kay Zhuo Fan, sapat na yon. Habang ibinubuwis ng Xiangguan clan ang kanilang buhay, magkakaroon naman siya ng sapat na oras upang maisagawa ang siling aray sa Jade Falls. Tahimik na napabuntong hininga si Gu Santong. Napansin ni Zhuo Fan ang lungkot ng bata at mumiti ng magaan. Sinabi niyang ilang araw na lamang ang kailangan nilang tiisin. Kapag nagsimula ang pag-atake, ang mga nakatatanda ng Xiangguan clan ang sasabak sa labanan habang ilalayo naman ang mga kabataan. Doon palihim na hihiwalay si Gu Santong at pupunta sa kanilang napagkasunduang lugar, kung saan nakahanda na ang Big Dipper flinging array bilang ruta ng kanilang pagtakas. Mahinang sinabi ni Gu Santong na tila silang dalawa lamang ang makakaligtas habang ang iba ay mamamatay. Hindi na yon pinansin ni Zhuo Fan. Abala pa rin siya sa pag-aalaga sa kanyang espada at sa pagnanais na pag-aralan ang tunay na sining ng espada. Hindi nagtagal, may kumatok sa pintuan. Nang tanungin niya kung sino yon, sumagot si Xiang Guanqingyan. Lumabas si Zhuo Fan upang salubungin siya. Pagkapasok nito, agad nitong tinanong kung tulog na si Gu Santong. Nang makumpirma yon, hinila niya si Zhuo Fan palabas patungo sa isang liblib na bahagi ng bakuran kung saan walang ibang makakarinig sa kanila.
Ngunit gaya ng dati, hindi pinalampas ni Zufan ang pagkakataong magbiro. Sinabi niyang nakakagulat na napakaprangka ni Shangguan Qinyan, sinigurado munang tulog ang bata bago siya dinala sa isang pribadong lugar. Kahit may asawa at anak na siya, tila hindi raw niya matatanggihan ang ganoong paanyaya. Bago pa niya matapos ang biro, mariing kinurot ni Shangguan Qinyan ang kanyang hita. Napasigaw si Zufan sa sakit. Galit na sinabihan siya ng dalaga na puro kalokohan lamang ang laman ng isip niya. Kung hindi lamang daw ito may asawa, baka mas matindi pa ang ginawa niya rito. Hindi naman nagpadaig si Zufan at muling ng asar. Binanggit niyang ang buong Shangguan clan ay gumagamit ng dual cultivation sa kanilang pagsasanay, kaya bakit siya pa ang pinapagalitan. Nag-init lalo ang ulo ni Shangguan Qinyan, ngunit pinigil niya ang sarili. Sa halip, naging seryoso ang kanyang mukha. Hiniling niyang huwag nang maghanap si Zufan ng ibang babae. Ang tanging isipin nito ay ang maibalik ang asawa at muling mabuo ang kanilang pamilya. Natahimik si Zufan. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag ni Shangguan Qinyan ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Kinabukasan ay aalis na si Zufan kasama sina Baili Jingwei patungo sa Imperial Capital at malamang ay hindi na sila magkikita pang muli. Nangako siyang aalagaan si Gu Santong at hahanapin din ang ina nito upang muling magsama-sama ang kanilang pamilya. Ngunit pagkatapos nito ay ibinunyag niya ang isang masakit na katotohanan. Bagamat nangako noon si Shangguan Fixyong na dadalhin si Zufan sa Eastern Lands, nagbago na ang lahat. Bilang clan head, kailangan niyang unahin ang kapakanan ng buong angkan. Napagdesisyonan ng Shangguan clan na gamitin na lamang si Zufan. Kung mapatay siya matapos ang operasyon, magpapasalamat ang buong angkan sa kanyang sakripisyo at aalagaan nila si Gu Santong. Kung mabuhay naman siya at manatiling pinagkakatiwalaan ni Baili Jingwei, magsisilbi siyang espiya ng Shangguan clan sa Central Area, habang si Gu Santong ang magiging paniguradong bihag upang hindi siya makatalikod sa kanila. Gayunman, nangako si Shangguan Qinyan na balang araw ay gagawin niya ang lahat upang maibalik silang mag-ama. Tahimik lamang na tumango si Zufan. Hindi na siya nagulat sa sinabi nito. Matagal na niyang inaasahan ang ganitong pangyayari. Sa kanyang isipan, walang tunay na kabutihan sa laban ng mga makapangyarihan. Interes lamang ang umiiral, at bawat isa ay ginagamit ang isa't isa upang makamit ang sariling layunin. Ngunit hindi nila alam na may isa pang manlalarong lihim na gumagalaw sa likod ng lahat. At ang taong iyon ay si Zufan. Matapos magpaalam si Shangguan Qinyan, tinawag ni Zufan si Gu Santong. Sa isang kisap mata ay lumitaw ang bata. Napangiti lamang si Zufan at sinabing hindi siya kailanman nagtiwala sa alinman sa kanila. Ang sarili niyang buhay ay mananatiling nasa sarili niyang mga kamay. Walang sinuman ang papayagan niyang magdikta ng kanyang kapalaran. Magkasabay silang bumalik sa loob ng bahay. Tahimik namang sumunod si Gu Santong, ngunit bago tuluyang umalis, napalingon pa siya sa direksyong nilakaran ni Shangguan Qinyan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tunay na nag-aalala ang dalaga para sa kanyang ama. Bago pa man tumilaok ang tandang upang ipahayag ang pagsikat ng bagong araw, nakahanda na sa harap ng Flying Cloud Manor ang malaking grupo ng mga tao. Nakasuot silang lahat ng kanilang pinakamagagandang kasuotan, wari mga maharlika. Ngunit sa 30 alchemist na napili mula sa Peking Convention, kitang-kita ang labis na kasiyahan. Naniniwala silang isang hakbang na lamang ang pagitan nila sa marangyang buhay bilang mga alchemist ng imperyo. Ngunit sa mata ni Baili Jingwei at Shangguan Fion, wala silang halaga. Para kay Baili Jingwei, ang mga ito ay mga piyesa lamang sa kanyang plano. Pagdating sa Imperial Capital, ipapasa lamang sila sa mga tunay na alchemist bilang mga utusan. Tahimik ding pinagtawanan ni Shangguan Fion ang kanilang ilusyon. Maya-maya, dumating sina Zufan at Shangguan Qinyan. Magalang silang sinalubong ni Baili Jingwei at tinanong kung naayos na ni Zufan ang lahat ng kailangan sa kanyang pamilya. Tumango si Zufan at nagsabing handa na siyang umalis. Bago tuluyang sumama sa grupo, lumingon siya kay Shangguan Qinyan. Nakikiusap niyang alagaan muna si Gu Santong habang wala siya. Bagaman puno ng lungkot ang mga mata ni Shangguan Qinyan, umiti pa rin ito at nangakong aalagaan ang bata at balang araw ay siya mismo ang magdadala rito upang muling magkita silang mag-ama. Nagpasalamat si Zufan bago tuluyang sumama kina Baili Jingwei. Sa isang utos ng punong ministro, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Mahigit 100 eksperto sa Soul Harmony at Genesis Stage ang nagsilbing escort ng kanilang grupo.
Sa tabi naman ay tahimik lamang na naglalakad si Dan Qingshen, habang si Xiang Guanfion ay nanatiling nakatayo sa tarangkahan upang ihatid sila. Hindi maalis ni Xiang Guanqingyan ang kanyang tingin kay Zhu Fan. Napansin ito ni Xiang Guanfion at bahagyang ngumiti. Sinabi niyang wala nang dapat ikabahala ang dalaga. Malapit nang maging mahalagang tao si Zhu Fan sa Imperial Capital at tiyak na magkakaroon ng mataas na katungkulan. Hanggat hindi ito nagtatraidor, ligtas ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa halip na matuwa, lalo lamang nalungkot si Xiang Guanqingyan. Tahimik siyang umalis. Pagkalayo pa lamang niya ay umalingaw-ngaw ang malakas na utos ni Xiang Guanfion. Sa sandaling makaalis si Baili Jingwei, isasara ang buong lungsod at paigtingin ang paghahanap sa mga tauhan ng Xiangguan clan. Hindi niya hahayaang muling manggulo ang mga ito sa Flying Cloud City. Narinig iyon ni Xiang Guanqingyan. Lalong bumilis ang kanyang pagtakbo patungo sa tinutuluyang bahay ng Xiangguan clan. Sa likuran niya, mapanlinlang na napangiti si Xiang Guanfion. Ayon sa plano ni Baili Jingwei, kailangan nilang palakasin ang loob ng Xiangguan clan at lalo pang painitin ang kanilang kasakiman. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nakarating na si Xiang Guanqingyan sa bulwagan. Agad niyang ibinalita kay Xiang Guanfixiong ang narinig. Sinabi niyang kapag nakaalis na si Baili Jingwei ay agad na isasara ni Xiang Guanfion ang lungsod at sisimulan ang malawakang paghahanap sa kanilang mga tao. Nagkatinginan ang mga nakatatanda ng Xiangguan clan. Ayon kay Xiang Guanfixiong, tugma yon sa kanilang inaasahan. Ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Baili Jingwei sa Flying Cloud City ay ang kalagayan ng Crown Prince at hindi ang Xiangguan clan. Dahil sa kayabangan ni Xiang Guanfion, hindi nito kailanman naaminin sa punong ministro na minsan nang napasok ang kanyang manor. Kaya ngayong nakaalis na si Baili Jingwei, saka lamang niya muling sisimulan ang paghahanap sa kanila. Dahil dito, nakahina ng maluwag ang buong Xiangguan clan. Naniwala silang wala ng kasamang Dragon Cleaving Sword King at Baili Jingwei sa laban. Iisa na lamang ang kanilang haharapin, si Xiang Guanfion. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isa pang tauhan upang magulat. Mahigit 50 milya na ang layo ng grupo ni Baili Jingwei at wala itong anumang senyales ng pagbabalik. Mukhang nagmamadali pa nga ang kanilang paglalakbay patungo sa Imperial Capital. Tuluyan nang nawala ang huling pagdududa ni Xiang Guanfixiong. Nagpasya silang ituloy ang plano. Pagkaraan ng 3 araw, lulusob sila sa Flying Cloud Manor. Masayang nagsigawan ng lahat, tila hawak na nila ang tagumpay. Sa isang madilim na sulok, tahimik lamang nangumiti si Xiang Guanyulin. Samantala, habang abala ang Xiangguan clan sa paghahanda, halos isang araw nang naglalakbay ang grupo ni Baili Jingwei. Bigla silang huminto. Nagtaka si Zhu Fan at magalang na nagtanong kung magpapahinga ba sila. Napangiti lamang si Baili Jingwei. Sinabi niyang hindi siya napapagod sa isang araw na paglalakad. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang utos. 3 Soul Harmony experts lamang ang maghahatid sa 30 alchemist patungo sa Imperial Capital. Ang lahat ng natitirang tauhan ay babalik kasama niya sa Flying Cloud City. Nagkunwaring nagulat si Zhu Fan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya isinasama pabalik sa lungsod. Ipinaliwanag lamang ni Baili Jingwei na may ipapakita siyang isang palabas. At ang pamagat nito ay blindsided. Lalong nagkunwaring natakot si Zhu Fan habang mahigpit siyang hinawakan ng 2 eksperto. Sa isang iglap, lumipad pabalik ang malaking hukbo ni Baili Jingwei patungo sa Flying Cloud City. 3 bantay at ang 30 alchemist na lamang ang naiwan. Nagkatinginan ang mga alchemist, litong-lito sa nangyari. Hindi nila maintindihan kung bakit tila iniwan na lamang sila. Isa sa kanila ang naglakas loob na magreklamo. Ipinagmalaki nitong magiging Imperial Alchemist siya at wala umanong karapatan ang isang simpleng gwardiya na utusan siya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, isang hampas lamang ang ginawa ng bantay. Sa isang iglap, sumabog ang katawan ng alchemist at naging ulap ng dugo. Tahimik na pinunasan ng bantay ang kanyang kamay bago malamig na nagsalita. Malinaw ang utos ni Baili Jingwei. Hatidin ang mga alchemist sa Imperial Capital. At sinumang tumangging sumunod, patayin. Doon lamang tuluyang naunawaan ng lahat ang katotohanan. Hindi sila kailanman itinuring na mahahalagang tao. Isa lamang silang mga piyesa na madaling itapon kapag wala ng silbi. Habang nakatitig sila sa dugong sumisipsip sa lupa, napalitan ng takot at kawalan ng pag-asa ang kanilang dating mga pangarap.
Ang inaakala nilang simula ng marangyang buhay ay tila naging simula pala ng kanilang bangungot. Pagbalik sa Flying Cloud Manor, muling dinala si Zhu Fan sa parehong bulwagan kung saan naghihintay sina Bailey Jingwei, Xiang Guanfion, at Dan Qingshen. Napapalibutan siya ng tatlo, pawang may mapanlinlang ng ngiti. Ngunit bilang isa ring bihasang manlalaro sa likod ng mga pangyayari, alam ni Zhu Fan kung paano gampanan ang kanyang papel. Nagkunwari siyang walang alam. Nakangiting tinanong niya si Bailey Jingwei kung ano ba ang ibig nitong sabihin. Napangiti si Bailey Jingwei. Ayon sa kanya, wala nang saysay ang pagpapanggap ni Zhu Fan dahil alam na nila ang lahat. Binanggit niya ang mga pangalang Xiang Guanyulin, Xiang Guanfixiong, at Xiang Guanqinyan. Bahagyang namutla si Zhu Fan, wari na huli sa kasalanan. Sinamantala iyon ni Bailey Jingwei. Sinabi niyang napakahusay na alchemist ni Zhu Fan at madali sana itong magkakaroon ng tagumpay sa Sword Star Empire. Kaya't hindi niya maintindihan kung bakit nito piniling tumulong sa Xiangguan clan. Yumuko lamang si Zhu Fan, tila isang kriminal na naghihintay ng hatol. Lumapit si Bailey Jingwei at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ayon sa punong ministro, kung ibang tao lamang ang gumawa ng ganoong pagtataksil ay matagal na sana itong pinatay. Ngunit iba si Zhu Fan. Napakahalaga ng kanyang talento kaya ayaw niyang masayang ito. Malungkot niyang sinabi na magiging malaking kawalan sa buong imperyo kung mamamatay ang isang pambihirang alchemist tulad niya nang hindi man lamang na ipapakita ang tunay nitong kakayahan. Napakadamdamin ng kanyang pananalita na tila kayang mapasunod ang sinuman. Ngunit si Zhu Fan ay isa ring bihasang manlilinlang. Alam niyang bahagi lamang iyon ng psikolohikal na laro ni Bailey Jingwei. Gayunpaman, nakisabay siya sa palabas. Napaluha siya na parang totoong natamaan ng mga salita ng punong ministro. Sinabi niyang kung mas maaga lamang sana silang nagkakilala, hindi na sana siya napasama sa Xiangguan clan. Mas lalo pang natuwa sina Bailey Jingwei at Xiang Guanfion. Ipinahayag ni Bailey Jingwei na mula pa lamang sa una nilang pagkikita ay itinuring na niya si Zhu Fan bilang isang kaibigan. Ayon sa kanya, naligaw lamang ito ng landas at maaari pa ring magbagong buhay. Nangako pa siyang kung buong pusong paglilingkuran ni Zhu Fan ang imperyo, handa pa siyang ipasa rito ang sarili niyang posisyon balang araw. Lalong nagkunwaring naantig si Zhu Fan. Sa nanginginig na boses ay nagpahayag siya ng pasasalamat. Pagkatapos ay tinanong siya ni Bailey Jingwei tungkol sa plano ng Xiangguan clan. Agad namang nagkunwaring tapat si Zhu Fan. Ikinuwento niya ang naging pasya ng Xiangguan clan na handa siyang gamitin at isakripisyo kung kinakailangan. Kung mamatay siya, aalagaan nila si Gu Santong. Kung mabuhay naman siya, gagamitin nila ang bata bilang bihag upang mapilitan siyang maging espiya para sa Eastern Lands. Sinabi rin niyang si Xiang Guanqinyan lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Napailing si Bailey Jingwei. Galit niyang tinuligsa ang Xiangguan clan dahil sa kanilang pagiging mapagsamantala at sa paggamit pa kay Gu Santong bilang kasangkapan. Nangako siyang paparusahan ang lahat ng iyon at bibigyan ng hustisya si Zhu Fan. Pagkatapos ay pinapunta niya ito sa silid upang magpahinga at hintayin ang magandang balita kinabukasan. Nag-aalala lamang si Zhu Fan para kay Gu Santong. Ngunit tiniyak ni Bailey Jingwei na walang mangyayaring masama sa bata. Kasunod nito ay inihatid si Zhu Fan ng 2 bantay sa kanyang silid. Pagkaalis niya, tinanong ni Xiang Guanfion kung tunay na ba talagang kumampi sa kanila si Zhu Fan. Kumpiyansang umiti si Bailey Jingwei. Ayon sa kanya, hindi naman talaga malalim ang ugnayan ni Zhu Fan sa Xiangguan clan. Dahil sa kanyang mga salita, tuluyan na itong bumaligtad sa kanilang panig. Dagdag pa niya, halos lahat ng impormasyong ibinigay ni Zhu Fan ay tugma sa ulat ni Xiang Guanyulin. Ang tanging kulang lamang ay ang pribadong pag-uusap ni Zhu Fan at Xiang Guanqinyan na hindi naman maaaring malaman ni Xiang Guanyulin. Tumango si Xiang Guanfion. Sinabi niyang likas na kay Xiang Guanfixiong ang magpakabait, ngunit kapag kinabukasan na ng kanilang angkan ang nakataya, handa rin itong isantabi ang lahat. Napangiti si Bailey Jingwei. Ipinaliwanag niyang ganoon talaga ang tungkulin ng isang pinuno. Kahit siya man ay uunahin din ang kapakanan ng imperyo. Sa huli, buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi pa rin siya nawawalan ng husay sa pagpapabaligtad ng mga tao. Tahimik lamang na nakinig si Dan Qingshen. Pagkatapos ay nagtanong siya kung maaari na bang alisin ang pagbabantay kay Zhu Fan. Ngunit tumanggi si Bailey Jingwei. Ayon sa kanya, kahit naniniwala na siya kay Zhu Fan, kailangan pa ring bantayan ito.
Isang araw na lamang naman ang natitira. Ayaw niyang masira ang buong plano dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. Nagkasundo sina Xiang Guanfion at Dan Qingshen. Samantala, kahit mahigpit na binabantayan ng dalawang soul harmony experts ang kanyang silid, tahimik lamang nang umiti si Zhou Fan. Sa kanyang isip, maayos na umaandar ang lahat ng kanyang plano. Kinabukasan ng gabi, nagtipon si Xiang Guanfixiong at ang mga eksperto ng Xiangguan clan sa hardin. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ibinigay niya ang utos. Magsimula na ang operasyon. Isa-isang naglaho ang mga eksperto sa dilim habang papalapit sa Flying Cloud Manor. Samantala, nilapitan ni Xiang Guanyulin si Xiang Guanqingyan. Sinabi niyang kapag nagsimula na ang kaguluhan sa Manor, hihina ang pagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod. Doon sila tatakas patungo sa itinakdang tagpuan. Tumango si Xiang Guanqingyan. Ngunit sinabi niyang kukunin muna niya si Gu Santong. Nainis si Xiang Guanyulin. Hindi niya maintindihan kung bakit labis nitong pinapahalagahan ang bata. Ilang sandali lamang ang lumipas ay biglang bumalik si Xiang Guanqingyan, hingal na hingal. Nawala raw si Gu Santong. Walang pakialam si Xiang Guanyulin. Sinabi niyang huwag nang hanapin ang bata dahil wala silang oras. Ngunit nagalit si Xiang Guanqingyan. Pinaalalahanan niya itong bata lamang si Gu Santong at wala na itong ama sa tabi niya. Hindi nila maaaring pabayaan ang batang minsang tinulungan sila ng buong puso. Sa loob-loob ni Xiang Guanyulin, wala siyang pakialam. Sa kanyang isip, pagsapit ng umaga ay tapos na ang lahat. Mamamatay ang mga pangunahing eksperto ng Xiangguan clan. Si Zhou Fan ay magiging taksil sa paningin ng Eastern Lands at siya naman ang mamumuno sa mga natitirang kabataan ng kanilang angkan. Sa tulong ng Sword Star Empire, balang araw ay masasakop nila ang Eastern Lands. At siya ang magiging kanang kamay ni Xiang Guanfion. Habang abala siya sa kanyang mga pangarap, biglang napasigaw muli si Xiang Guanqingyan. Napagtanto niyang malamang ay nagtungo si Gu Santong sa Flying Cloud Manor dahil iniisip nitong naroon pa ang kanyang ama. Hindi niya kasi nasabing umalis na si Zhou Fan. Kaya't agad siyang tumakbo patungo sa Manor upang iligtas ang bata. Pinigilan siya ni Xiang Guanyulin. Ngunit itinaboy lamang niya ito at nagpatuloy sa pagtakbo. Para sa kanya, bata pa lamang si Gu Santong. Hindi niya ito maaaring pabayaan. Napilitan tuloy si Xiang Guanyulin na habulin siya. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang maliit na pulang anino ang tahimik na nagmamasid mula sa likod ng isang puno. Si Gu Santong iyon. Puno ng guilt ang kanyang puso. Alam niyang handang gamitin ni Zhou Fan at ng Xiangguan clan ang isa't isa para sa kani-kanilang layunin. Ngunit sa kabila nito, bumalik pa rin si Xiang Guanqingyan upang iligtas siya. Alam niyang hindi kailanman isasakripisyo ng kanyang ama ang kanilang misyon para lamang iligtas ang isang tao. Tahimik na tumingin si Gu Santong sa direksyong tinakbuhan ng dalaga. Pagkatapos, isa rin siyang naglaho sa dilim ng gabi. Hush! Sa ilalim ng dilim ng gabi, mabilis na gumalaw ang mga anino, ginagamit ang takip ng kadiliman upang tahimik na makalapit sa isang napakalaking mansyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw na mababasa ang plaka sa tarangkahan, Flying Cloud Manor. Patuloy na nagpapatrolya ang mga bantay na nasa Soul Harmony Stage, mahigpit na binabantayan ang buong lugar. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Xiang Guanfixiong ang pagpapalit ng mga gwardiya. Tila kampante ang mga ito at halos wala nang pakialam sa kanilang paligid. Hush! Biglang sumugod ang daan-daang eksperto ng Xiangguan clan, lahat ay nakasuot ng itim. Matagal nilang hinintay ang sandaling ito. Kasabay ng kanilang pagsalakay, umugong ang lupa sa lakas ng kanilang sabayang pag-atake, sapat upang magpayanig ng kabundukan. Hindi man lamang nakapag-react ang mga gwardiya. Sa isang iglap, nilamon sila ng napakalakas na alon ng enerhiya. Namula ang kanilang mga mata bago isa-isang sumabog ang kanilang mga katawan na parang hinog na kamatis, nagkalat ang dugo at laman sa paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo, 50 gwardiya mula sa 2 pangkat ang tuluyang nasawi. Hindi na sila nilingon ng mga tauhan ng Xiangguan clan. Tuloy-tuloy silang sumugod papasok sa Manor, determinado at mabilis ang bawat galaw. Rumble! Ang unang bugso ng lakas ay gumising sa buong Flying Cloud Manor. Sa isang tahimik na silid, kalmadong nakaupo si Baili Jingwei sa harap ng mesa. Dahan-dahan niyang iniangat ang bahagyang nanginginig na tasa ng tsaa at humigop habang may misteryosong ngiti sa kanyang labi.
Tanging liwanag ng kandila ang nagbibigay ilaw sa kanyang mukha, habang sa likuran niya ay nakahanay ang daan-daang eksperto ng Soul Harmony Stage, hindi man lang kumikibo. Punong ministro, dumating na sila. Magalang na yumuko ang isang lalaking may hawak na kandila. Ang kanyang aura ay nasa huling yugto ng Genesis Stage. Lalong lumawak ang ngiti ni Bailey Jingwei. Hintayin muna nating makalapit pa sila, hahaha. Tumango ang lalaki at agad na umatras. Tahimik na humigop muli ng tsaa si Bailey Jingwei. Sa bawat paglapag ng tasa sa mesa, tila lalo pang lumalamig ang hangin sa paligid, dahilan upang manginig ang lahat ng nakakakita sa kanya. Sinusugod ang manor. Buhayin ang depensibong array. Protektahan ang Sword King. Umalinggaw ang sigaw ng pinuno ng mga gwardiya habang yumanig ang buong manor. Agad na nagsagawa ng mga hand seal ang mga bantay. Hindi dahil sa sila'y nabigla sa pag-atake, kundi dahil minsan na nila itong naranasan. Hindi pa rin nila malimutan ang nakaraang pagsalakay, kung saan halos malusutan ang Flying Cloud Manor. Pagkatapos noon, ibinuhos ni Sword King Shangguan Fion ang kanyang galit sa daan-daang Soul Harmony Guards. Napakarami ang namatay noon kaya halos bumagsak ang presyo ng mga bahay sa lungsod dahil sa dami ng mga pamilyang naulila. Sabi nga nila, mapanganib ang maglingkod sa makapangyarihan. Ngunit mas mapanganib pa ang maglingkod sa isang Sword King. Ngayon, sila na naman ang susubukin ng kapalaran. Pagkatapos maisagawa ang kanilang mga hand seal, nabuo ang isang mapusyaw na harang ng enerhiya na bumalot sa gitnang bahagi ng manor at humarang sa daraan ng mga mananalakay. Napangiti ang mga gwardya. Natupad na namin ang aming tungkulin. Hindi na sila makakapasok. Ngunit panandalian lamang ang kanilang pag-asa. Sa isang kisap mata, 3 matatandang lalaki ang biglang lumitaw sa harapan nila. Ngumiti ang isa. Madali pa ring makapasok bago tuluyang mabuo ang depensibong aray. Nagkatinginan ang 3 bago sabay na gumawa ng hand seal. Sabay nilang itinuro ang kanilang mga daliri sa unahan. 3 break the skies as one, soaring cloud Luan sword. Isang napakalaking alon ng sword energy ang sumabog, tila mismong Diyos ang nagpakawala nito. Boom! Halos isang iglap lamang tumagal ang depensibong aray bago ito tuluyang sumabog. Kasabay nito, winasak ng lakas ng pag-atake ang mga gwardya. Marami ang agad na namatay habang ang iba ay itinapon sa malayo. Sa 400 bantay, halos 100 Genesis Stage experts na lamang ang natirang buhay. Ngunit maging sila ay halos hindi na makatayo. Namangha sila sa pinsalang dulot ng pag-atake. Sa loob ng maraming kilometro, wala nang natirang puno, hardin, lawa o gusali. Ang dinaanan ng Sword Wave ay naging isang napakahabang guhit ng kawalan, umaabot ng halos 50 kilometro. Napasinghap ang mga natitirang gwardiya. Sino ba ang mga matatandang ito? Pareho lang silang Genesis Stage, pero bakit napakalakas ng pinagsamang atake nila? Kahit ang Sword King ay baka hindi kayanin yon. Kasunod ng 3 matatanda ay sumugod ang daan-daang Genesis Stage experts ng Shangguan Clan. Hinayaan ng 3 venerable ang natitirang laban sa kanila. Ang mga sugatang gwardiya ay wala ng lakas upang lumaban. Sunod-sunod ang kanilang mga sigaw bago tuluyang nanahimik ang buong paligid. Ngumiti si Shangguan Fixiong. Bagamat 10 sa kanyang mga tauhan ang nasawi, kapalit naman nito ang napakaraming kawal ng Flying Cloud Manor. Para sa kanya, sulit ang naging kapalit. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang plano ay ang bilis. At sa ngayon, napakaganda ng takbo ng kanilang operasyon. Maging si Shangguan Fixiong ay hindi napigilang ngumiti. Sa bilis ng lahat, makukuha namin ang Soaring Sword at makakaalis bago pa man malaman ni Shangguan Fion ang nangyayari, hahaha. Magpatuloy. Clan Head. Mas lalo pang bumilis ang kanilang pagsugod. Pakiramdam ng bawat isa ay wala nang makakapigil sa kanila. Walang makakatapat sa amin. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay isang napakalaking bitad. At habang lalo silang sumusulong, mas lalo lamang silang nahuhulog sa lambat na matagal nang inihanda para sa kanila. Samantala, dumating si Shangguan Kinyan sa Flying Cloud Manor. Tumambad sa kanya ang tanawin ng pagkawasak. Ang nakakabinging katahimikan ay sapat ng patunay na nakapasok na ang kanyang ama. Sa gitna ng ganoong kalaking labanan, paano pa kaya mabubuhay ang isang bata? Maaaring hindi sinasadyang saktan si Gu Santong, ngunit sapat na ang mga shockwave upang kitilin ang kanyang buhay.
Mahigpit na kumunot ang noo ni Xiangguan Qinyan. Ngunit hindi siya umatras. Buo ang kanyang pasya habang mabilis siyang tumakbo papasok. Yan huwag. Biglang humarang si Xiangguan Yulin at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Nasa loob si Uncle. Ang Soul Harmony experts ay walang halaga roon, at kahit Genesis Stage experts ay maaaring mamatay. Ikaw ay nasa ikawalong antas lamang ng Ethereal Stage. Papasok ka lang para mamatay. Kinagat ni Xiangguan Qinyan ang kanyang labi. Kung ganoon kapanganib para sa akin, mas lalo itong mapanganib para kay Yaong Sanzi. Walang halaga ang batang iyon. Siya ang may kagagawa nito. Puno ng galit ang tinig ni Xiangguan Yulin. Ngunit nanatiling matatag si Xiangguan Qinyan. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo man lang si ama. Hindi siya magtatagal sa Manor. Ang Genesis Stage at Soul Harmony experts ay kayang makatakas, pero ikaw hindi. Baka ikaw pa ang maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Sandaling natigilan si Xiangguan Qinyan. Ngunit muli ring tumatag ang kanyang mga mata. Alam ko. Kaya hindi ko hahayaang makita niya ako. Hahanapin ko lang si Yaong Sanzi at aalis agad kami. Kung mamatay man ako, tatanggapin ko yon. Iyon ang tungkulin ng isang tiyahin. Itinulak niya si Xiangguan Yulin at mabilis na tumakbo papasok ng Manor. Napabuntong hininga si Xiangguan Yulin bago siya sumunod. Ilang sandali lamang. Isang pulang anino rin ang mabilis na sumunod sa kanila. Sa likuran nila ay naiwan ang lupang nababalutan ng dugo at mga putol-putol na katawan, isang tahimik na paalala na sa mundong ito, ang batas ay para lamang sa mga malalakas. Napakabilis nilang nalampasan ang ikalawang linya ng depensa. Sa isang tahimik na silid, marahang hinaplos ng isang matandang lalaki ang kanyang balbas habang nakikinig sa kabuluhang nagmumula sa labas. Lumapit ang isang Genesis Stage cultivator at magalang na yumuko. Dragon Cleaving Sword King, mabilis nang papalapit ang mga mananalakay. Tinatayang 15 minuto na lamang at mararating nila ang ating posisyon. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Dan Qingshen. Ang Xiangguan clan. Malalim siyang napabuntong hininga. Wala naman akong personal na alitan sa kanila, ngunit narito ako ngayon upang makipaglaban sa sarili kong angkan. Talagang nakakainis. Tahimik lamang na nakinig ang gwardiya. Iwan mo muna ako. May oras pa bago sila dumating. Hayaan mo muna akong namnamin ang natitirang katahimikan. Masusunod po, Sword King. Agad na naglaho ang gwardiya sa dilim. Sa paligid ng silid, tulad ng kay Baili Jingwei, naghihintay rin ang daan-daang eksperto, handang umatake anumang sandali. Sa kabilang bahagi ng Flying Cloud Manor, inihanda rin ni Xiangguan Fion ang kanyang sariling bitad. Naririnig niya ang malalayong pagsabog kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at mumiti. Hahaha. Base pa lang sa tunog, siguradong ang tatlong matatandang iyon ang gumamit ng 3-talent Surging Cloud Art. Walang depensibong aray ng Manor ang kayang humarang sa kanilang atake. Mukhang sabik na sabik silang kunin ang ulo ko. Dream on ni. Umupo siya sa kanyang upuan at iwinasiwas ang manggas. Mananatili ako rito. Pareho kaming mula sa Xiangguan clan. Tingnan natin ngayong gabi kung alin ang mas malakas Ang 3 Soaring Cloud Swords ng Silangang Lupain. O ang pinakamalakas na espada sa buong silangan. Naningkit ang kanyang mga mata, puno ng matinding pagnanais na lumaban. Ngunit, hindi kailanman darating ang tatlong venerable sa kanyang silid. Hindi rin si Zhu Fan. Dahil mula pa sa simula, ginamit na ni Zhu Fan si Xiangguan Yulin upang baguhin ang takbo ng buong laban. Ang tunay niyang layunin ay paghiwalayin ang dalawang Sword King upang magkaroon siya ng sapat na oras para sa sarili niyang plano. Kung magsasanib sina Xiangguan Fion at Dan Qingshen, wala nang pag-asang makalaban pa ang Xiangguan clan. Sa ganoong sitwasyon, ano pa ang magagawa ni Zhu Fan? Kapag tapos na sila sa Xiangguan clan, ako naman ang susunod. Kaya ang lahat ng panlilinlang na ito ay hindi para manalo agad, kundi para lamang bumili ng oras. At sa ngayon, eksaktong iyon ang nangyayari. Rumble. Muling yumanig ang buong Manor. Nagbagsakan ang mga mesa, upuan at kabinet. Nagkabasag-basag ang mga porselana sa loob ng silid ni Zhu Fan. Tahimik lamang siyang nakaupo sa kanyang higaan habang nagmumuni-muni. Unti-unti siyang umiti. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Oras ko na ni. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Narinig mo ba yon?
Anong klaseng ingay ang iyon? May panibagong sumalakay ba? Sigurado. Ganyan din ang nangyari 2 buwan na ang nakalipas. Pero mas malakas ngayon. Paano si Sword King Fion? Hindi ba tayo dapat pumunta para bantayan siya? Nakita mo naman ang nangyari sa mga naunang gwardiya nang mabigo silang makarating agad. Huwag kang mag-alala. Kontrolado iyon ni Sword King. Paano mo nasabi? Tanga ka ba? Kaninang umaga pa lang sinabi na niyang anuman ang mangyari, walang aalis sa pwesto. Halatang may inihanda na siyang plano. Isa pa, puno ng mga elite experts ang Manor. Sigurado akong may espesyal silang misyon. Ibig mong sabihin alam na ni Sword King na may atake ngayong gabi. Kung ganoon, bakit hindi niya pinalakas ang depensa? Narinig mo na ba ang salitang pain? Pero ang mga kasama natin sa tarangkahan. Namatay sila ng walang saysay. Napabuntong hininga ang dalawa. Akala natin napakataas ng tingin ng mga tao sa mga gwardiya ng Flying Cloud Manor. Pero sa totoo lang mga piyesa lang tayo na maaaring isakripisyo anumang oras. Kung utusan tayo ni Sword King na mamatay, tatanggi ka ba? Hindi. Kapag namatay ka sa utos niya, kikilalanin kang bayani. May kabayaran ang pamilya mo. Mapoprotektahan sila. Pero kung pipilitin mong mabuhay, naalala mo naman siguro ang mga gwardyang nabigo 2 buwan na ang nakaraan. Hindi lang sila ang namatay. Kasama ring bumagsak ang buhay ng kanilang pamilya. Napalunok ang isa. Kung ganoon, mas mabuti na pala ang trabahong bantayan itong Radiant Stage Alchemist. Kahit papaano, buhay pa tayo. Mapait na umiti ang isa. Ngayon lang iyon. Pero paano sa susunod? Ahem. Lumapit ang 3 gwardiya. Tama na ang usapan. Mas mahaba ang buhay ng taong marunong manahimik. Sabay tumango ang dalawa. Craig. Unti-unting bumukas ang pinto. Lumabas si Zufan na may kakaibang ngiti. Napatingin sa kanya ang 3 gwardiya. Ano ang ginagawa ni Grandmaster Gu sa oras na ito? Humarang ang isa. Grandmaster Gu, may kailangan po ba kayo? Ngumiti si Zufan. Wala naman. Gusto ko lang makita ng mas malapitan ang nangyayari. Mapanganib sa labas. Pakibalik na lamang po kayo sa inyong silid. Kami na ang bahala sa inyong kaligtasan. Ngumiti si Zufan. Paano kung ayaw ko? Nagkatinginan ang 3. Niloloko ba niya kami? Magalang ngunit matatag na sumagot ang gwardiya. Kung ipipilit ninyo, mapipilitan kaming pigilan kayo. Para rin po ito sa inyong kaligtasan. Bahagyang natawa si Zufan. Ngunit ang tawang iyon, nagpatindig ng balahibo sa kanilang 3. Kanina narinig kong sinabi niyo na ang pinakamarangal na kamatayan ay ang mamatay para sa Manor. Natigilan silang lahat. Kung ganoon, hahayaan kong matupad ang inyong hiling. Sana'y maging masaya ang inyong mga pamilya sa kabayaran ng inyong pagkamatay. Napabuntong hininga siya. Pero para sa akin, napakaduwag ng ganoong uri ng kamatayan. Ganyan ba dapat ang piliin ng isang cultivator na lumalaban maging sa langit? Hush! Mula sa paanan ni Zufan ay kumalat ang isang napakalawak na anino. Sa isang kisap mata, nilamon nito ang 3 gwardiya. Kadiman na lamang ang natira. Domainso! Sigaw ng isa. Grandmaster Gu! Tama na ang biro. Ibaba mo ang domain. Kung hindi, mapipilitan kaming seryosohin ka. Tiyak na pananagutin kami ni Lord kapag nasaktan ka. Muling umalingaw ang malamig na tawa ni Zufan. Pananagutin? Hahahan. Masyado kayong nag-aalala. Wala nang magtatanong kung ano ang nangyari. Dahil dito na rin matatapos ang inyong kwento. Nanlamig ang kanilang mga puso. Tumigil ka na. Ayaw ka naming saktan. Bakit mo kami pinipilit? Isa sa kanila ang sumuntok sa dilim. Ngunit, hindi man lang gumalaw ang kanyang kamao. Ano ito? Hindi ako makagalaw. Pati ako. Pati ako. Muling nagsalita si Zufan. Nakalimutan kong sabihin. Ang domain ko ay isang twin domain. Hindi tulad ng karaniwang domain ng mga ethereal stage cultivator. 2 domain ang nagsasanib.
At sapat ang kapangyarihan nito upang pigilan maging ang mga soul harmony experts na tulad ninyo. Bahagya siyang natawa. Pero napakadali rin namang makalaya. Unti-unting gumapang ang kadiliman sa kanilang mga katawan. Pumasok ito sa kanilang laman. Sinipsip ang bawat patak ng kanilang lakas. Nagtilian ang tatlo sa matinding takot. Hanggang sa tuluyan silang naging mga estatwang kulay itim. Unti-unting naglaho ang kadiliman. Muling bumalik ang liwanag ng buwan. At tanging si Zufan na lamang ang nakatayo roon. Tumingala siya sa kalangitan habang pinakikinggan ang papalakas na ingay ng labanan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa isang iglap, lumipad siya patungo sa Jade Falls. Panahon na para sa sarili kong hakbang. Hush! Daan-daang lalaking nakaitim ang sabay-sabay na lumapag sa isang malawak na bakuran sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sa kanilang harapan ay nakahanay ang ilang gusali, ngunit hindi ito ang malaparaisong Jade Falls na kanilang pinupuntirya. Clanhead, may mali. Hindi ito ang lugar na nakasaad sa mapa. Lumapit ang isa sa mga tauhan kay Shangguan Fixong habang kinakabahang pinagmamasdan ang paligid. Napakunot ang noo ni Shangguan Fixong. Bigla siyang kinutuban ng matinding panganib. Bago pa siya makapag-isip ng husto, umugong ang mabibigat na yabag. Isa-isang nagliwanag ang mga gusali habang nagsisindi ang mga kandila at isang matandang tinig ang umalingaw-ngaw. Clanhead Shangguan, matagal na rin tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Nanigas si Shangguan Fixong nang marinig ang pamilyar na boses. Napaatras siya, baka sa mukha ang takot. Nagulat ang mga miyembro ng Shangguan clan. Ngayon lang nila nakita ang kanilang matatag na pinuno na nawalan ng composure. Unti-unting bumukas ang pintuan ng isang gusali. Mula roon ay lumabas ang isang matandang lalaki, kasunod ang daan-daang eksperto ng Genesis Stage at Soul Harmony Stage, lahat ay naglalabas ng nakakatindig balahibong aura ng pagpatay. Dan King Shen ang dating pinakamalakas sa kanlurang lupain at ngayoy Dragon Cleaving Sword King ng gitnang rehiyon. Hindi ka pala umalis? Nanginginig ang boses ni Shangguan Fixong habang unti-unting lumulubog ang kanyang puso. Bitag. 3 araw na nilang napatunayang umalis sina Dan King Shen at Baili Jingwei. Ngunit ngayon, nakaharap nila mismo si Dan King Shen. Lahat pala ng iyon ay palabas lamang ni Baili Jingwei. Nagkunwari silang umalis upang mahikayat silang umatake. Lahat ay planadong pain. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Shangguan Fixong na hindi lamang sila haharap sa dalawang Sword King, nahulog na rin sila sa bitag ng pinakamapanganib na strategist ng Sword Star Empire. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang unti-unting nilamon ng desperasyon ang kanyang puso. Napansin ni Dan King Shen ang kanyang reaksyon at marahang bumuntong hininga. Clanhead Shangguan, wala akong personal na galit sa'yo. Ngunit magkaiba ang panig natin. Kaya kailangan kitang pigilan. Umatras! Lahat umatras! Galit na sigaw ni Shangguan Fixong habang namumula ang kanyang mga mata. Punong-puno siya ng pagsisisi. Sa maling desisyon niya, nailagay niya sa bingit ng kamatayan ang buong Shangguan clan. Kung dito sila lahat mamamatay, malalagay sa panganib ang buong silangang lupain. At siya mismo ang magiging kasalanan ng kanilang pagbagsak. Hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang sarili kung iyon lamang ang paraan upang mailigtas ang kanyang mga tauhan. Nang makita ng lahat ang namumutlang mukha ng kanilang clan head, agad nilang naunawaan ang sitwasyon. Nahulog sila sa isang bitag. Walang alinlangang sumunod ang lahat sa utos at nagsimulang umatras. Umiling si Dan King Shen. Pasensya na ngunit tungkulin kong pigilan kayo. Walang makakaalis dito. Itinaas niya ang 2 daliri at marahang humiwa sa hangin. Kasabay nito'y umalingaw-ngaw ang nakabibinging dagundong ng dragon. Biglang napuno ng walang katapusang sword energy ang kalangitan. Ang enerhiyang iyon ay nag-anyong napakaraming dragon bago nagsanib upang maging isang higanteng espada na halos kalahating kilometro ang haba. Kasabay ng walang humpay na dagundong ng mga dragon, bumagsak sa buong lugar ang nakapanghihilakbot na presyon. Mistulang kaya nitong hatiin ang mismong langit at lupa. Napasinghap ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang kapangyarihang lubos na nagtanggal ng kanilang tapang. Kung ang pinagsamang atake ng 3 venerable ay nakakatakot na, mas nakakatindig balahibo ang isang simpleng atake lamang mula kay Dan King Shen. Ganito pala ang tunay na lakas ng isa sa 9 na Sword King ng gitnang rehiyon.
Napuno ng takot ang buong Shangguan clan habang nakatitig sa higanteng espada sa ibabaw nila. Anong ginagawa ninyo? Gumalaw kayo! Tumakas! Malakas na sigaw ni Shangguan Feixiong. Nagising sa kanilang pagkabigla ang lahat at agad na tumakas habang nanginginig ang kanilang mga katawan. Tahimik na nagsalita si Dan Qingshen. Ayaw kong pumatay ngunit nasa kapalaran ninyo ang susunod. Muling kumislap ang kanyang mga daliri. Humugong ang higanteng espada habang bumabagsak na tila isang meteor na sisira sa mundo. Sa sobrang bigat ng presyon, nagsimulang mabiyak ang lupa. Ang mga tipak ng bato ay unti-unting lumulutang. Samantalang ang mga tumatakas na miyembro ng Shangguan clan ay tila pinatungan ng isang napakalaking bundok. Isa-isa silang lumubog sa lupa. Hindi man lamang sila makagalaw. Nilamon sila ng matinding takot. Alam nilang sa isang bagsak lamang ng espada matatapos ang lahat. Napakasindak ng kapangyarihan ng Dragon Cleaving Sword King. Habang papalapit ang higanteng espada, biglang kumilos si Shangguan Feixiong. Kinuyom niya ang kanyang mga daliri at gumuhit ng bilog sa hangin. Isang matingkad na pulang sword wave ang sumabog, puno ng masiglang aura, at sinalubong ang bumabagsak na espada. Dan Qingshen, tigilan mo ang pagmamaliit sa amin. Maaaring hindi ako ang pinakamalakas sa silangang lupain, ngunit ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aaral ng Soaring Sword Art mula mismo sa Soaring Sword. Ngumiti si Dan Qingshen. Magaling. Matagal ko nang gustong makalaban ang isang taong tunay na nakaunawa sa kapangyarihan ng isang Divine Sword. Boom! Nagbanggaan ang dalawang sword wave. Isang nakakasilaw na liwanag at napakalakas na shockwave ang sumabog sa buong paligid. Ngunit habang kalmado lamang na nakatayo si Dan Qingshen, si Shangguan Feixiong naman ay dugo ang dugo na. Dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig at katawan habang pilit niyang pinananatiling nakatayo ang sarili. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Shangguan Feixiong isa kang clan head, ngunit hindi mo pa rin tunay na nauunawaan kahit ikatlong bahagi ng diwa ng Soaring Sword. Kung ang kapatid mong si Shangguan Feion ang kaharap ko, tabla sana ang naging laban. Sayang hindi mo siya naabutan. At marahil hindi mo na siya maaabutan pa. Pagkatapos sabihin yon, bahagyan niyang itinulak pababa ang kanyang daliri. Boom! Tuluyang nadurog ang pulang sword wave ni Shangguan Feixiong. Patuloy na bumagsak ang higanteng espada. Muli siyang nagsuka ng makapal na dugo. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Alam niyang mas malakas talaga si Shangguan Feion. Siya lamang ang naging clan head dahil iyon ang kagustuhan ng matatanda ng angkan. Ngayon, dahil sa kanyang kahinaan, mamamatay ang kanyang mga kababayan sa kanyang harapan. Unti-unting nabasag ang kanyang loob. Tama si Feion ang tunay na malakas lamang ang nararapat mamuno. Kung isinuko niya noon ang kanyang posisyon, hindi sana nagtaksil si Feion. Hindi sana umabot sa ganitong trahedya ang Shangguan clan. Kasalanan ko ang lahat. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tinanggap ang nalalapit na kamatayan. Clan head! Nagtilian ang mga miyembro ng Shangguan clan habang pilit silang sumusugod upang iligtas siya. Ngunit hindi sila makagalaw dahil sa napakalakas na presyon ng espada. Habang papabagsak na ang espada ni Dan Qingshen upang wakasan silang lahat. Biglang, hush! Isang matingkad na berdeng liwanag ang sumiklab mula sa malayo. Mistulang bulalakaw itong humati sa kalangitan at buong lakas na bumangga sa higanteng espada. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad ng inaasahan. Nahinto ang nakamamatay na espada ng isang Sword King. Hugh! Nagbanggaan sa himpapawid ang dalawang nakakasilaw na sword wave. Ilang saglit silang nagtagisan bago tuluyang nagkansela ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang sumabog na shockwave ay napakalakas. Maging ang mga eksperto sa Soul Harmony Stage at Genesis Stage ay muntik ng matangay ng rumaragas ang hangin. Sa paligid, ang dating mararangyang gusali ay naglaho na lamang at naging mga bunton ng guho. Sa loob ng 50 kilometro, wala nang natira kundi buhangin at wasak na lupa. Nang humupa ang unos at luminaw ang paligid, nakita ng lahat ang tatlong matatandang venerable na nakatayo sa tabi ni Shangguan Feixiong. Tinulungan nila itong makatayo habang ibinubuhos ang kanilang yuan qi upang mapabilis ang paggaling nito. Ngunit nanatiling nakatutok ang kanilang malamig na mga mata kay Dan Qingshen.
Ngumiti si Dan Qingshen at magalang na nag-cup hands. Kayo marahil ang tatlong pinakadakilang tagapangalaga ng silangang lupain ang Three Cloud Swords ng Shangguan Clan. Isang karangalan ang makaharap kayo. Madalas kayong banggitin ng aking mga guro noon. Sinasabi nilang kapantay ninyo ang kanilang kasikatan. Ngayon ay nakita kong totoo nga iyon. Huminga ng malamig ang isa sa mga venerable. Napakahusay talagang pumili ng alagad ang Exalted Double Dragons. Bahagya siyang umisi. Sa huli, ang dalawang iyon ang haligi ng kanlurang lupain at bahagi ng alyansa ng 4 na rehiyon laban sa gitnang rehiyon. Ngunit ang sarili nilang disipulo ay naging aso ng Sword Star Empire. Puno ng panunuya ang kanyang tinig. Kasabay nito, tiningnan din ng ibang miyembro ng Shangguan Clan si Dan Qingshen nang may matinding paghamak. Ngunit hindi man lamang ito natinag. Tumango lamang siya. Tama kayo mga nakatatanda. Ipinahiya ko ang aking mga guro at naging tapat na tauhan ng Invincible Sword. Pero sa dami ng tao sa mundo siguradong may ilang itim na tupa sa bawat angkan. Ako'y simpleng disipulo lamang ng Double Dragon Manor. Ngunit ang may-ari ng mansyong ito ay dating ikalawang batang Panginoon ng Shangguan Clan. Hindi ba't siya rin ay naging aso ng ibang tao? Hahahan! Namula sa galit ang tatlong venerable. Ngunit wala silang maisagot. Si Dan Qingshen ay nagtaksil lamang sa kanyang mga guro. Hindi niya sila kadugo. Ngunit si Shangguan Fion ay isinilang bilang isa sa pinakamataas na dugong maharlika ng Shangguan Clan. Ang kanyang pagtataksil ay kahihiyan ng buong angkan. Napayuko ang tatlong venerable. Sila mismo ang unang ng insulto, ngunit sila ngayon ang napatahimik. Wala silang maipambato pabalik. Tahimik din yumuko ang ibang miyembro ng Shangguan Clan sa matinding kahihiyan. Biglang muling nagsuka ng dugo si Shangguan Fixiong. Ngunit matapos makahinga ng maayos, agad niyang hinawakan ang mga braso ng tatlong venerable. Naloko tayo. Kailangan nating umatras ngayon din. Kung hindi mamamatay tayong lahat. Tumango ang isa sa mga venerable. Alam namin. Huwag kang mag-alala. Nandito kami. Pagkatapos ay sumigaw siya. Lahat ng tao. Protektahan ang clan head habang umatras. Kami ang haharang. Opo. Agad na inalalayan ng ilang eksperto si Shangguan Fixiong at nagsimulang tumakas. Lumamig ang mga mata ni Dan Qingshen. Habulin sila. Yes, Sword King. Kasabay ng nakakatindig balahibong aura ng pagpatay, sumugod ang kanyang mga tauhan. Huwag ninyong subukang lapitan ang aming clan head. Sabay-sabay na humarang ang tatlong venerable. Ang kanilang napakalakas na aura ay agad nagpahinto sa mga humahabol. Ngunit isang hakbang lamang ang isinulong ni Dan Qingshen. Sumabog ang kanyang sariling aura at sinalubong ang kanilang kapangyarihan. Mga nakatatandain. Ako na ang haharap sa inyo. Nagnitngit ang tatlo. Kung ganoon, kami na mismo ang maglilinis sa kahihiyan ng Exalted Double Dragons. Sabay nilang inilabas ang kanilang sword energy. Tatlong napakalalakas na sword wave ang rumagasa patungo kay Dan Qingshen. Ngunit hindi rin nagpahuli ang Dragon Cleaving Sword King. Umalinggaw ang dagundong ng mga dragon. Isang napakalawak na sword wave ang humiwa sa buong kalangitan. Nagsimula ang isang napakabangis na labanan. Ang bawat banggaan ng espada ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang mismong kalawakan ay tila nababaluktot sa tindi ng kanilang kapangyarihan. Walang sinuman ang nangahas lumapit. Maging ang mga eksperto ni Dan Qingshen ay umiwas sa kanilang labanan habang paikot na hinahabol ang Shangguan Clan. Parating na sila. 100 Genesis Stage experts ang manatili upang pigilan ang kalaban. Ang iba, ilikas ang clan head. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Shangguan Clan. Hindi man sila kasing lakas ng 9 Sword Kings, sapat na ang kanilang kakayahan upang harapin ang mga ordinaryong eksperto. Ngunit habang tumatakas sila, bigla silang natigilan. Kanina lamang ay nasa madilim silang kagubatan. Ngayon, nasa loob na naman sila ng wasak na Flying Cloud Manor. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi ito isang ordinaryong defensive array. Isa pala itong kulungan. Isang formation na nakatutok paloob upang ikulong sila sa loob. Nakulong tayo. Wasakin ang barrier. Bilisan. Utos ni Shangguan Fixiong.
Daan-daang eksperto ang sabay-sabay na umatake. Sunod-sunod ang malalakas na pagsabog. Ngunit, hindi man lamang gumalaw ang barrier. Parang bundok itong hindi matinag. Napanganga ang lahat. Napansin ito ng tatlong venerable. Sa sandaling nagkaroon sila ng pagkakataon, sabay nilang pinakawalan ang isang napakalakas na sword wave patungo sa barrier. Boom! Mas malakas ang pagsabog. Bahagyang nanginig ang barrier. Ngunit ilang sandali lamang. Bumalik ito sa dati. Nanigas ang tatlong venerable. Anong klaseng barrier ito? Bigla. Hush! Isang makulay na sword wave ang biglang humiwa sa hangin. Tinamaan nito ang balikat ng isa sa mga venerable. Dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Marahang ibinaba ni Dan Qingshen ang kanyang kamay. Akala ko ba ako ang kalaban nyo? Bakit iba ang pinagkakaabalahan nyo? Nagnitngit ang tatlo. Napakalakas ni Dan Qingshen. Halos kapantay lamang ni Xiang Guanfion. Isang saglit lang silang nawalan ng pokus. Ngunit sapat na iyon upang maparusahan sila. Sa laban ng mga tunay na eksperto, isang pagkakamali lamang ang kailangan upang mamatay. Napabigat ang kanilang loob. Hindi na sila muling naglakas loob na alisin ang atensyon kay Dan Qingshen. Paumanhin, Fiction. Hindi ka na namin matutulungan. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Muling nagbanggaan ang apat. Samantala, patuloy na inuulan ng atake ng grupo ni Xiang Guanfixiong ang barrier. Ngunit wala pa ring epekto. Hindi nila ito matinag kahit kaunti. Unti-unting nilamon ng desperasyon ang kanilang puso. Namumula ang mga mata ni Xiang Guanfixiong habang tumutulo ang malamig na pawis. At sa mismong sandaling iyon, isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw. Hahahan! Huwag na kayong magsayang ng lakas. Wala nang paraan para makatakas kayo. Biglang lumitaw ang daan-daang eksperto. Sa kanilang unahan, nakatayo si Beili Jingwei. Ngumiti siya habang hinaharangan ang natitirang daan ng Xiangguan clan. Clan Head Xiangguan. Sayang lamang ang inyong lakas. Nagdala ako ng 10 pinakamahusay na 11 Yi-grade array masters mula sa Imperial Capital. Sa loob ng kalahating buwan, gamit ang napakaraming sacred stones, itinayo nila ang Bound Heaven Array. Ang tibay nito ay halos katumbas ng isang 12 Yi-grade array. Kahit isang Sword King kailangang umatake ng 10 beses bago ito mabasag. Sa kasamaang palad abala ngayon ang inyong tatlong venerable kay Dragon Cleaving Sword King. Kahit subukan pa nilang tulungan kayo, malamang ay mamamatay sila bago pa umabot sa ikatlong atake. Hahahan! Wala na kayong pag-asang makaalis dito ng buhay. Mistulang isang hukom mula sa impyerno si Beili Jingwei habang malamig niyang ipinahayag ang kapalaran ng Xiangguan clan. At sa kanyang mga salita, tuluyan nang naglaho ang natitirang pag-asa ng lahat. Hush! Dumaong ang malamig na hangin habang mabilis na lumapag si Zhu Fan malapit sa Jade Falls. Samantala, 10 gwardyang nasa Soul Harmony Stage ang nagpapatrolya sa paligid. Nang marinig nila ang malalayong ingay ng labanan, lihim silang natuwa. Sa isip nila, maswerte silang naiwan bilang mga bantay sa gabi at hindi kailangang sumabak sa madugong digmaan. Ngunit kung minsan, ang panganib mismo ang kusang lumalapit. Hush! Biglang may isang aninong nakaitim ang lumapag sa kanilang harapan. Sino yan? Sigaw ng mga gwardya habang agad na naghanda. Ako ito. Humihingal na lumabas si Zhu Fan sa liwanag ng buwan, kunwaring pagod at nagmamadali. Grandmaster Gu, gulat nilang sabi. Anong ginagawa ninyo rito? Kulang na ang mga tao sa labanan, mabilis na sagot ni Zhu Fan habang itinuro ang direksyon ng bakbakan. Naririnig niyo ba ang ingay? Mas malakas ang mga kalaban kaysa sa inaasahan ni Sword King. Inutusan niya kayong lahat na pumunta roon para tumulong. Nagkatinginan ang 10 gwardya. Pero marami pang Genesis Stage experts sa Manor. Bakit kami pa? Ano bang magagawa naming mga Soul Harmony experts? Lalong naging balisa ang mukha ni Zhu Fan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako ang ipinadala rito. May lihim na utos si Sword King. Binaba niya ang boses at lumingon sa paligid na parang may nagmamatsyag. Gusto niyang malinlang ang kalaban at mabawasan ang magiging casualty. Kaya lumapit kayo rito. Ayaw ninyong may makarinig sa lihim na utos, hindi ba?
Bagamat may pag-aalinlangan pa rin ang mga gwardiya, nakita nilang isa lamang si Zufan na nasa Radiant Stage. Sa tingin nila, imposibleng may magawa ito laban sa kanilang 10. Unti-unti silang lumapit. Halikayo, bilisan nyo. Habang papalapit ang mga gwardiya, unti-unting sumilay ang isang mapanlinlang na ngiti sa labi ni Zufan. Pagdating nila sa harapan niya, sabik silang hinintay ang lihim na utos. Ngunit ang narinig nila ay isang malamig at nakakatindig balahibong tinig. Ang lihim na utos ni Sword King ay mamatay kayong lahat. Hush! Isang itim na kidlat ang umikot sa kanilang paligid. Ni hindi nila nakita ang paglabas ng demonyong espada ni Zufan. Sandaling nanginig ang kanilang mga katawan bago bigla silang bumigay. Habang bumabagsak sila paatras, nakita pa nilang nakatayo pa rin ang kanilang sariling mga paa. Sa isang iglap, naputol na pala ang kanilang mga katawan sa baywang. Tahimik na naglakad palayo si Zufan habang ang tanging naiwan ay 10 peres ng mga paa na nakatayo pa rin sa lupa. Tumingin siya sa rumaragasang talon sa kanyang harapan. Ngayon wala nang makakapigil sa akin sa pagsasara ng World Wine Tunnel. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Klang! Biglang sumiklab ang isang matingkad na pulang liwanag. Ang soaring sword ay sumalakay mula sa likod ng talon, diretsyo sa kanyang leg. Napailing si Zufan. Hay alam ng ani Shangguan Fion na ang soaring sword ang pakay ng Shangguan clan, pero hindi pa rin niya ito inilipat. Talaga bang sobrang kampante siya sa plano ni Bailey Jingwei? O gusto lang talaga niyang may sumubok magnakaw nito? Umiling siya at biglang kumislap ang kanyang kanang mata. Lumitaw ang 7 gintong singsing sa kanyang Divine Eye of the Void. Sa mismong sandaling iyon, biglang nanginig ang soaring sword. Huminto ito sa ere na tila nakaramdam ng matinding takot. Ngumiti si Zufan. Hindi ikaw ang tunay kong pakay. Pero magiging sagabal ka kung pababayaan kitang kumilos. Kaya ikaw muna ang aalisin ko. Ika-negatibo, 6 na antas na sacred weapon. Soaring sword. Nagsimulang manginig at mabaluktot ang mismong espasyo sa paligid. Unti-unting bumigat ang pressure na bumabalot sa banal na espada. Naramdaman ng soaring sword ang panganib. Agad itong umatras, pilit na bumalik sa pinagtataguan nito sa likod ng talon. Ngunit, lalong lumakas ang puwersang pumipigil dito. Parang nawala ng talim at ningning ang mismong espiritu ng espada. Hindi pa rin tumigil si Zufan. Divine Eye of the Void. 7th Stage. Void Seal. Lalong nagningning ang 7 gintong singsing sa kanyang kanang mata. Unti-unting tumigas ang espasyo sa paligid ng soaring sword. Parang isang higanteng kamay ang mahigpit na yumakap dito. Hindi na ito makagalaw. Nanginginig lamang ito habang naglalabas ng mahinang ugong, tila nagmamakaawang patawarin. Ngunit walang anumang awa sa mga mata ni Zufan. Lalo pa niyang pinatindi ang pressure. Hanggang sa tuluyang tumigil ang paggalaw ng soaring sword. Nahulog ito sa lupa na parang isang ordinaryong bakal. Sa araw na yon, ang soaring sword, ang banal na espada ng silangang lupain, at isang ika-negatibo, 6 na antas na sacred weapon, ay tuluyang nasilyuhan ang espiritu. Kasabay noon, nawala rin ang lahat ng banal nitong kapangyarihan. Ngumiti si Zufan habang nilapitan ang banal na espada. Marahan niyang hinaplos ang matingkad nitong pulang talim bago ito inilagay sa kanyang special ring. Wala nang buhay ang espada. Nawala na ang kapangyarihan nito bilang isang sacred weapon. Sa isang tingin lamang at sa paggamit ng ika-7 yugto ng Divine Eye of the Void, Void Seal, tuluyan niyang naisilyuhan ang espiritu ng espada sa isang hiwalay na espasyo. Isa ito sa kakaunting kakayahan ng 12 yugto ng Heavenly Sovereign Art na kayang magkulong ng nilalang magpakailanman sa isang hiwalay na dimensyon. Sa tantya ni Zufan, maging ang 5 dakilang sagradong hayop ay minsang nabiktima ng teknik na ito at dumanas ng napakahabang paghihirap sa mortal na mundo. Bagamat kakasimula pa lamang niyang maabot ang ika-7 yugto ng Divine Eye of the Void, sapat na yon upang madaling masilyuhan ang ignorante at simpleng espiritu ng soaring sword. Mas mahirap pang ang ikulong ang isang sagradong halimaw kaysa sa espiritu ng isang banal na espada. Ngunit alam niyang mararating lamang niya ang tunay na kapangyarihan kapag naabot niya mismo ang antas ng Heavenly Sovereign. Napabuntong hininga si Zufan. Habang lalo niyang nauunawaan ang hiwaga ng Divine Eye of the Void, lalo rin niyang napagtatanto na halos walang hanggan ang kapangyarihan ng Heavenly Sovereign.
Paanong ang isang simpleng tagapagmana lamang na gaya niya ay maihahambing sa isang nilalang na gumugol ng milyon-milyong taon upang likhain ang gayong sukdulang sining? Napailing siya upang alisin ang mabibigat na isipin. Kung nais niyang makaalis sa mapanganib na landas na tinatahak niya at wakasan ang kanyang walang hanggang pag-isa, kailangan muna niyang mabuhay. At kamakailan lamang niya tunay na naramdaman ang bigat ng bagay na yon. Muling tumingala si Zhu Fan sa langit. Bumalik ang kanyang matatag na determinasyon habang naglakad siya patungo sa rumaragasang talon. Hush! Lalong lumakas ang dagundong ng bumabagsak na tubig habang papalapit siya sa napakalaking talon. Ngunit hindi siya nabighani sa kamanghamanghang tanawin. Sa halip, itinaas niya ang tingin sa buwan at sa mga bituin. Ang Big Dipper narito. Kumikislap ang kanyang mga mata habang hinahanap ang eksaktong katumbas ng 7 bituin sa lupa. Sa isang kumpas ng kamay, sunod-sunod na sacred stones ang bumaon sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, huminga siya ng malalim. Ayos. May handa na akong daanan ng pagtakas. Kahit may makapansin sa ginagawa ko rito, makakatakas pa rin ako. Mahinang natawa si Zhu Fan. Kaunti lang sa mortal na mundo ang may alam tungkol sa star arrays. Pagkatapos ay tumingin siya sa Jade Falls. Panahon na. Panahon ng tuluyang selyuhan ang lugar na ito. Hush! Lumutang si Zhu Fan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang ulan ang pagbagsak ng mga sacred stones mula sa kanyang kamay. Habang lumilipas ang mga oras, patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa buong Flying Cloud Manor. Sa iba't ibang bahagi ng Manor, umalinggaw ang mga sigaw, ungol at hiyaw ng mga mandirigmang nalulunod na sa dugo at kabaliwan. Ngunit sa Jade Falls, tahimik ang lahat. Halos lahat ng bantay ay ipinadala na upang harapin ang Shangguan clan. 10 gwardiya lamang ang naiwan. Ngunit para kay Zhu Fan, wala silang halaga. Ito mismo ang gusto niya. Tahimik. Walang istorbo. Patuloy niyang inihagis ang mga sacred stones habang mabilis na binubuo ang kanyang napakalaking aray. Samantala, sa isang madilim na silid, tahimik na naghihintay si Shangguan Fion. Naririnig niya ang malalayong tunog ng labanan, ngunit wala ni isang kalaban ang lumalapit sa kanyang pwesto. Lalong nainip ang mga tauhan niyang nakahanda sa pananambang. Isang oras na ang lumipas Bakit wala pa ring dumarating dito? Kung wala talagang pupunta, ako na mismo ang lalabas upang lumaban. Lalong sumimangot si Shangguan Fion. Lintik Tama ba talaga ang impormasyong ibinigay ni Shangguan Yulin? Yang Sanzigi. Mahinang tinig ng isang babae ang umalingaw-ngaw sa paligid ng talon. Puno iyon ng pag-aalala at pananabik. Bahagyang natigilan si Zhu Fan. Huminto sandali ang kanyang mga kamay. Ano nang ginagawa ng babaeng ito rito? Akala ko ba pinatakas na ng Shangguan clan ang lahat ng kabataan? Muli siyang nagpatuloy sa paggawa ng aray. Mas lalo pang lumamig ang kanyang ekspresyon. Hindi ko na problema yon. Kung gusto niyang mamatay, bukas naman ang pintuan ng impyerno. Napakagulong babae. Yaong Sanzi. Palapit ng palapit ang boses. Kasama niya si Shangguan Yulin. Hinay-hinay lang, pinsan. Baka marinig tayo ng mga gwardya. Alam ko. Patuloy na sumisigaw si Shangguan Kinyan habang naghahanap. Ngunit bigla siyang natigilan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang lumulutang si Zhu Fan habang patuloy na naghahagis ng sacred stones. Pati si Shangguan Yulin ay napatigil. Hindi niya inaasahang makita rito si Zhu Fan. Tumingin lamang si Zhu Fan sa kanilang dalawa bago muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa na para bang wala silang halaga. Gyu. Ginoong Gyu? Nauutal na tanong ni Shangguan Kinyan. Bakit kayo narito? Hindi ba kasama na kayo ni Prime Minister Bailey papuntang Imperial Capital? Hindi sumagot si Zhu Fan. Agad namang suminghal si Shangguan Yulin. Hoy! May itinatanong ang pinsan ko. Anong ginagawa mo rito? Umiti ng makahulugan si Zhu Fan. Pinsan ibig mong sabihin wala kang alam? Nanigas si Shangguan Yulin. Paano ko malalaman? Sa isip niya ay nagsimula ng umikot ang samut-saring tanong. Alam na ba niya ang lahat? Sinabi ba ni Bailey Jingwei ang sikreto ko? Ngunit lalo lamang siyang pinagtawanan ni Zhu Fan. Talagang ikaw ang pinakabulok na tao na nakilala ko. Ikaw ang tunay na demonyong walang dangal.
Namutla si Xiangguan Yulin. Paano mo nalaman? Hindi na siya pinansin ni Zufan. Sa halip ay tumingin siya kay Xiangguan Qinyan. Kung mahalaga pa sa iyo ang buhay mo, umalis ka na. Pero kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, manatili ka. Kapalit lang noon ang buhay mo. Nanginginig na tumingin si Xiangguan Qinyan sa kanya. Hindi na iyon ang masayahing Gu Yifan na nakilala niya. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay may malamig, malalim at misteryosong mga mata. Mga matang paulit-ulit siyang binalaan ng mga nakatatanda na iwasan. Mga matang puno ng panganib. Samantala, lalong nabalisa si Xiangguan Yulin. Gaano karami ang alam ng lalaking ito? Kailangan ko siyang patahimikin. Sa isang iglap, sumubod siya kay Zufan. Gu Yifan, ikaw ang nagtaksil sa Xiangguan clan. Kaya ka nakabalik. Papatayin kita. Pinsan, sandali, sigaw ni Xiangguan Qinyan. Ngunit huli na ang lahat. Ginamit ni Xiangguan Yulin ang buong lakas ng isang soul harmony expert. Isang napakalakas na suntok ang bumagsak patungo sa ulo ni Zufan. Napaluha si Xiangguan Qinyan. Hindi sapat ang kanyang ethereal stage na lakas upang pigilan yon. Wag. Ginoong Gu, mag-ingat. Ngunit, hindi man lamang tumigil ang mga kamay ni Zufan sa paglalagay ng huling sacred stones. Habang pabagsak ang kamao ni Xiangguan Yulin, malamig itong bumulong. Matagal ko nang gustong gawin ito. Ngayon, mamatay ka na. Saka lamang huminga ng malalim si Zufan matapos mailagay ang huling bato. Sa wakas, tapos na. Ano, natigilang sabi ni Xiangguan Yulin. Malamig siyang tiningnan ni Zufan. Sinabi ko na sa'yo. Huwag mo akong gambalain. Boom! Sa isang simpleng hampas ng kanyang palad. Parang basurang itinapon si Xiangguan Yulin. Lumipad siya ng mahigit kalahating milya bago bumagsak sa lupa. Isang napakalaking bunganga ang nabuo. Nakahandusay siya roon. Lubog ang dibdib. Duguan ang bibig. At puno ng takot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Zufan. Tahimik lamang na ibinaba ni Zufan ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay pinunasan niya ito gamit ang kaliwa. Parang may tinapong patay na langaw. Nanlaki ang mga mata ni Xiangguan Qinyan. Hindi siya makapaniwala. Isang Radiant Stage Cultivator. Ang basta-basta lamang na tinalo ang isang soul harmony expert sa iisang hampas. Hindi na niya maintindihan ang lalaking nasa harapan niya. Ginoong Gu, sino ka ba talaga? Puno ng pagkalito at pagkabigla ang kanyang mukha habang nakatitig sa misteryosong taong matagal na pala niyang hindi tunay na nakilala. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin.